Praise God. Hallelujah. Kamusta po kayo mga kapatid? Ready na po ba kayo? Amen. Wala ko kayong idea ngayon kung anong ating pag-uusapan, pero gusto kayo tanungin, handa na po ba kayo? Amen. Nawa kada linggo, handang-handa kayo, Lord. Salamat. It's preaching time. Nandito na naman para ako ay kausapin mo. Amen. Nandito na naman para ako itama mo. Praise God. Nandito na naman ako para pakuhin mo ako, Panginoon. Salamat for preaching time na, Lord. Gusto ko yung praise and worship. Gusto ko yung offering Yes, song. Lord. Pero mas gusto ko preaching time, Lord. Kasi alam ko na ako kakausapin, Panginoon. Amen. Sino na po handang disiplinahin muli ng Panginoon? Amen. Praise God. Not by might nor by power, mga kapatid, kundi sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Pwede bang hawakan mo ang iyong katabi? Parangin mo siya, kamusta ka? Kamusta ka? Pakikamusta mga kapatid ng maigi. Baka naglalata na yan dyan sa kinaupuan. Baka kinakabahan na siya. Pagsalita ng Diyos, huwag po kayo makabahan. Huwag po kayo makabahan mga kapatid. Kakabahan ka lang naman pag meron kang ginagawa hindi tama. Kakabahan ka lang pag alam mong pwede kang masapok. Amen? Amen. Pero para sa akin, hindi ako dapat kabahan. Hindi ako dapat matakot. Opportunity to para maayos yung buhay. Kasi malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Basa tayo ng Bible, mga kapatid. Samahan niyo po ko sa unang Tesalonica. Kapitulo 5, talata ay 6. Sa mga nakasumpong magsabi ng Amen. Kunti pa lang. Unang Tesalonica 5:6. Hallelujah. Alam niyo na siguro yung ating pag-uusapan, mga kapatid. Lord, I can feel it. Mabigat-bigat na naman ito, Panginoon. Hallelujah. Diba sabi na katabi mo na ako, naramdaman ko na kung saan ito papunta. Pakisabi sa katabi mo, baka ikaw yung topic ngayon. Baka ikaw yung kapatid. Pero ariin natin, ako yan. May isa kasi malimit pag tayo nakakarinig ng preaching na kumabigat. Minsan lalo pag katabi natin yung asawa natin, uy, maganda kay pastor, magbago ka. Pero pag para sa atin, minsan umiilag tayo. Minsan yumuyoko tayo. Hindi natin tinatanggap na akin yan, akin yan. Nagmamalinis tayo minsan na parang napaka-perfecto nating tao. Pero ang katotohanan doon, tayo talaga yun. Pinapaling lang natin sa ito. Amen? Pinabalik na natin sa ito kasi feeling natin, siya talaga yun, pero ang totoo tayo rin yun. Pero okay, mag-alala mga kapatid, general ito. Pang-general ito mga kapatid. Pangkalahatan po ito. Hallelujah. Nakita na mga kapatid? Unang Tesalonica, Kapitulo 5, una, ang basa natin mga kapatid muna ay talatang 5. Excuse me. 5:5 ng unang Tesalonica. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Praise God, nahiyak ako. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mga puyat. Hallelujah. Sa ibang salin, tayo ay manatiling gising. Praise God. Tayo ay mga puyat at mga pigil. Amen. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita.
Pagpalain ng Diyos sa kanyang blessing. Hindi ko alam sa tutatakbo mga kapatid. Hindi ko alam kung ano masasagasaan ko. Pero kahit palang bobosin na nakagad ako. Itip. Ibig sabihin, hindi pa parating. Umiilag na kagad yung dito sa side. Hindi na kagad maano yung mata kung saan pa titingin. Kinakabahan na talaga. Amen. Amen. Pero gusto ko sa Tagmay Church lagi nakakahamon. Linggo-linggo binabago. Linggo-linggo pinalalakas. Praise God. Tapos na ako magturo kanina ng Bible study natin. Pang minor subject lang yun mga kapatid, pero ito pang major subject na ito. Pangising ko ng kaluluwa, pagpalakas ko ng pananampalataya, pagpatuloy ito ng buhay paglilingkod sa ating Panginoon. Sinong gusto ng langit? Pero sino mo na gusto makinig ng preaching? Bago tayo pumunta ng langit, kailangan mo na natin tanggapin ang salita ng ating Panginoon. Best instruction before leaving the earth. Kaya Bible, hindi pwedeng pupunta ng langit ang tao na hindi maririnig ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay lang ho, hindi kayo magpapasalamat sa akin mamaya. Okay lang ho, hindi lalapit sa akin ang bawat isa mamaya. Okay lang, hindi ako kakamayan ng bawat isa mamaya. Pero kinakailangan ko ang trabaho ko bilang pastor. Papalapit na kayo umuwi sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kailangan nating ihanda ang ating sarili sa magbabalik ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Nag-message, malapit ang bumalik ang ating Panginoon. Praise God. Paano malakas ang loob ko? Sabihin sa labas, malapit ang bumalik ang Panginoon. Dapat mas lalo dito. God. Dapat mas lalo dito na malapit ang bumalik ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kailangan natin ihanda ang ating sarili sa ating Panginoon. Hallelujah. I feel like I'm preaching right now. Hindi pa nagsisimula, pero feeling ko nagsisimula na ako mga kapatid. Hallelujah. Okay lang ba sabihin natin sa ating katabi na may paghalang na pagpapakumbaba at may pag-ibig? Manatili kang gising. Manatinig ang gising. Ulitin natin mga kapatid, may kasamang tindig at pag-ibig. Manatili kang gising. Manatinig ang Hallelujah. Manatinig ang gising. Yes, Lord God. Kaya marami itatawa dito. Kaya marami magalit dito. Pero naparito ako, kaya sabi ko noong linggo, hindi ako naparito palakpak para palakpakan niyo ako. Hindi ako tumayo dito para ang inyong appreciation. Hindi para sabihin napakagaling ni Pastor mag-preach, nakaka-bless si Pastor mag-preach, napaka-anointed ni Pastor mag-preach. No, hindi ako naparito para sa papuri, pagsamba. Naparito ako sa tungkulin. Amen. Naparito ako kasi alam kong may assignment ako ngayong hapon sa ating Panginoon. Maiintindihan ko kung walang tatawa sa atin ngayon. Maiintindihan ko kung walang magpapasalamat mamaya, hindi ko hinihingi. Kailangan lang natin marinig ito. Dahil malapit ang bumalik ang Panginoon. Yung people ka man, nanay, tatay ka man, ano man ang katayuan mo sa iglesia ito, titindig ako sa katira ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Manatili tayong gising. Praise God. Tagmay Church, ito ang mensahe ng Panginoon. Manatili tayong gising Amen. hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus Praise Cristo. God. Hallelujah. Praise God, praise God. Makakaupo na po kayong lahat, mga kapatid. Manatili tayong gising, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Blessed be the Lord. Hallelujah.
Alam niyo po, ang isa sa mga konteksto nitong Kapitulo 5, na aklat ng Thessalonica na binanggit natin mula sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, ay isang pangusap at mensahe ni Apostol Pablo sa lahat ng mga kapatid. Na ang nilalaman ay pagpapaunawa at pagpapaabot na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Yesus. Sa makatuwid, kung inyong itataas ng konti ang talata, may binanggit si Apostol Pablo, mga kapatid, na ang pagparito ng ating Panginoong Yesus ay kagaya ng magnanakaw. Na lagi natin sinasabi na ang magnanakaw hindi nagpapaalam. Ang magnanakaw, mga kapatid, hindi nagsasabi ng oras kung kailan siya paparito, kung kailan siya pupunta ng bahay, kundi pumupunta siya 10 oras ng gabi, kung saan tulog ang marami, na kung saan walang gaanong tao, mga kapatid. Ganoon dinefine ni Apostol Pablo, hallelujah, ang pagpapalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang paalala niya sa verse 6 ay ganoon na lamang, nang sabi niya, huwag tayong matulog gaya ng iba, kundi tayo magpuyat at magpigil. Isa pa ang usap at babala sa buhay ng mga Kristiyanong tumanggap na nampalataya naglakak ng buhay sa ating Panginoong Jesus. Na dapat ang Kristiyano na nanatiling gising, hallelujah, na nanatili na alerto at nagpipigil. Ano ang basihan ni Apostol Pablo? Bakit niya sinabi ito? Kung babalikan natin ang Kapitulo 5, mga kapatid, ang versikulo 5, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat tayong lahat ay pawang anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay binago na ng Panginoon. Tayo ay tinawag ng Panginoon. Sabi ng 1 Peter 2:9, tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Tinawag tayo ng Panginoon mula sa makasalanang buhay hanggang sa maayos na pamumuhay. Tinawag tayo ng Panginoon mula sa magulong buhay hanggang sa mapayapang buhay. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Para ikaw at ako, hallelujah, na dating anak ng kadiliman, ngayon ay maging anak ng araw. Kaya paalala niya sa mga taga-Thessalonica, ng isang mga taga-Dagbay na kapwa niya kapatiran, hallelujah, mga puyat kayo, mga pigil kayo, dahil kayo ay anak na ng kaliwanagan. Na dati ang buhay natin ay hindi po ganito. Na dati ang buhay natin, mga kapatid, ay parang normal lang pag-araw ng linggo. Kakain, maliligo, pupunta tayo ng sabungan, pupunta tayo ng sugalan, pupunta tayo ng inuman. Ang mga nanay pupunta ng chismisan. Hallelujah. Ang kabataan noon, nung hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, nagpupunta tayo sa barkada, nagpupunta tayo sa mga liwaliw na bagay na pansamantala lamang. Pero nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay at ipinakilala ang kanyang ebanghelyo, naunawaan natin kung ano ang tama. Nalaman natin kung ano ang dapat nating ginagawa. Amen. Na kung dati hindi natin pinahahalagahan ang araw ng linggo, ngayon pinahahalagahan na. Dati ang araw ng linggo, araw ng labayan, pero ngayon ang araw ng linggo, araw ng pagsampayan. Hallelujah. Dati ang araw ng linggo, araw ng pamamahina ko yan sa sarili ko kasi napagod ako sa buong isang linggo. Pero ngayon ang araw ng linggo ay pagsamba na natin sa ating Panginoon. Magpapahalaga na, magmamahal na sa ating Panginoon. Magpupuri, pagsamba na sa ating Panginoon. Dati ang araw ng linggo, araw ng outing. Ngayon, araw ng gathering. Hallelujah. God. Ang laki ng ipinagbago natin noon sa ngayon. Amen. Kaya nga, congrats. Amen. May Diyos na nahabag sa atin na hindi pumayag ang Panginoon manatili tayo sa ganong sistema ng buhay, na manatili tayo sa ganong paraan ng pamumuhay, sapagkat ang dulo ng kapahamakan, ang dulo ng impyerno, ang dulo ng kapahamakan, kamatayang eternal. Amen. Amen. Sino nagpapasalamat dito na tinawag siya ng Panginoon? Amen. Praise God. Na sa wakas,
Pinagraduate na siya ng Panginoon mula sa bachelor degree sa pagiging Bachelor of Science in Drunkenness. Hallelujah. Yun yung ating kurso noon. Biyasang-biyasa tayo, mga kapatid. Hanggang sa dumating ang katotohanan sa ating buhay. Kaya hindi aksidente na tayo ngayon bilang Kristiyano tinuturuan ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat nangyari na rin ito noong panahon ni Apostol Pablo na maraming mga kapatiran, mga kapatid ng kanyang kapanahunan na hindi ganon kalabo ang pananampalataya at maraming kapatiran ng kanyang kapanahunan lulubog lilitaw. Maraming kapatiran noon panahon niya hindi seryoso sa paglilingkod sa Diyos. Ginagawa lang libangan ng araw ng pagsamba, kung kailan lang maisipan, kung kailan lang mapagpasyahan. Pero salamat sa Panginoon sa iglesia ito na ituro natin sa kapatiran na ang araw ng linggo ay hindi lang basta araw sa Panginoon, kundi ito yung araw ng paghahandog natin sa Diyos. Amen? Salamat sa Diyos na ipangawa sa atin sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, mga kapatid, na ito ang katotohanan at katwiran ng ating buhay. Na tayo, hallelujah, ay pinag-iingat na salita ng ating Panginoon. Baka tayo ay madaya ng kaaway. Baka tayo ay madaya ng anumang taktika ni Satanas, mga kapatid. Kaya kailangan nating pakaingatan sapagkat ang diablo ay gumagawa at gumagawa sa buhay ng Kristiyano. Wala siyang pakialam doon sa mga taong nasa labas kasi panig niya na yon. Ang kanyang inaatupag at sinisira yung mga Kristiyanong nagbalik loob kay Kristo Jesus. Ang kanilang layunin, pabagsakin ang panampataya, dalhin niyan sa impyerno. Ang kanilang layunin bilang demonyo, mga kapatid, hatakin niyan pababa, tanggalan niya ng pananampalataya sa Diyos, tanggalan niya ng pag-ibig sa Panginoon, tanggalan niya ng gana sa paglilingkod, hanggang mapuntayan ang impyerno kasama natin. Pero huwag tayong papayag na paglalaroan tayo ng kaaway, mga kapatid. Huwag tayong papayag, hallelujah, na paikot-ikutin tayo ng kaaway sa sistema niya. Huwag natin papayagan tayo ang na-influensyahan na dapat tayo ang mag-i-influensya. Huwag natin papayag na kumitit ang utak natin sa kung ano ba ang tama at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya mahalaga bilang Kristiyano, nagbabasa tayo ng Biblia. Nananalangin tayo, may bahagi pa rin sa buhay natin at may oras tayo para manalangin tayo sa Panginoon, para lumuhod tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil ito ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. At kung ano ang karapat-dapat nating gawin. Sa pamamagitan kasi ng salita ng ating Panginoon, yun yung magtuturo sa atin na yung binabato sa iyo mali. At yung binabato sa iyo hindi tama. Naalala niyo ang ating Panginoong Jesus mo siya'y tuksoin bilang nasa laman sa Mateo chapter 4, ang sabi ng ating Panginoon sa mga tukso na binabato sa kanya ng kaaway, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Lagi siyang may baong salita. Napatapat niya pang kontra sa maling paniniwala at maling argumento ng kaaway. Ganon ipinakita ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kung ano ang kahalagahan ng isang Kristiyano lumalagok sa pananampalataya. Yung Kristiyanong niyayakap ang kabanalan at niyayakap ang apostolikong doktrina sa ating Panginoon. Kasi marami na rin akong kilalang Kristiyano, maganda lang nung nag-umpisa, pero nagka-problema nung nasa gitna na. Nangingigas kubo na ang maraming Kristiyano, mga kapatid. Hindi natin inuusgahan ang bawat isa. Hindi natin inuusgahan ang kanilang pananampalataya. Pero yan ay nangyayari sa ngayon. Na nung una, hallelujah, okay pa ang paglilingkod. Nung una, may takot pa kay pastor. Pero ngayon, okay lang naman yan kahit malaman ni pastor. Okay lang naman din siguro yan kung hindi rin malaman ni pastor. Dati grabe ang takot natin sa Panginoon. Pero ngayon nawawala na. Dati, magganado pa tayo
tayo maglingkod sa Panginoon, ngayon nababawasan na. Kaya sabi ko po kayo na sa Sunday School kanina, nalungkot ho ako sapagkat habang tumatagal mismo yung nasa compound, palit ng palit. Hindi naman po siguro magre-react dito ang mga nasa compound kasi totoo naman ho. Hindi natin alam kung ano ang problema. Ay ikaw at ang Diyos lang din ang nakakaalam nun. At kayo lang din ang Panginoon na makakapag-ayos nun, mga kapatid. Pero doon tayo sa realidad na nangyayari talaga sa buhay ng isang Kristiyano na habang tumatagal, nagiging maumay, nagiging boring na ang pagsamba sa ating Panginoon. Hindi niya na pinahalagaan yung kaligtasan, yung pag-ibig na binigay sa Kanya ng Diyos. Hindi niya na pinahalagaan yung grasya na binigay sa Kanya ng ating Panginoon. Kaya minsan, nagiging less and less committed na ang maraming Kristiyano. Nagiging committed na hindi yung puso, kundi yung utak. Doon lang makakaunawa kung ano ang tama. Doon lang makakaunawa kung ano yung dapat gawin pag sinubok na. Amen. Amen? Doon lang mag-aapura. Doon lang magsisimba ng todo pag sinubok na. Amen. Pero nung hindi pa, relax. Ayaw kong itago sa inyo yung bagay na yan, mga kapatid. Gusto kong hayagang ilantad ang ganyang ugali ng maraming Kristiyano. Kaya nga bilang pastor, hindi ako pumapayag at hindi mo ako papayag magiging ganyan ang ating pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi ang nais ng Panginoon kung ano tayo nung tumanggap, yung tayo datnan ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Na patuloy na naglilingkod ng may katapatan sa ating Panginoon, may kauhawan sa kanyang mga salita. Amen. Nagbabago ang kalidad ng paglilingkod, yung level ng pananampalataya ng maraming Kristiyano ngayon. Tama ko, di ba kanina walang nag-i-amen, di ba? Okay lang po yan. Totoo na eh. Na-predict na natin, matagal na mga pwede. Kasi pag ganito mo sabihin talaga, hindi ka talaga ipapaboran. Pero pag blessing yan, grabe. Walang pati niya sa palakpak. Pero ang tao ngayon. Pag lecture dito about love life, tingnan mo, mga people, buhay ng buhay ang loob niyan. Hallelujah. Yung mga nanay naman, pag ang topic, load, ay, buhay na buhay doon yan. Pag ang mga topic naman siguro dito, mga job opportunities, trabaho, ay, sigurado yan. Papalakpak at papalakpak yan. Pero dito tayo para sa assignment. Amen. Hindi tayo napalito para sa entertainment. Amen. Hindi tayo napalito para sa namang bagay. Yung level, yung kalidad, ng pananampalataya ng isang Kristiyano, nagbabago yun. Dati, nahihiya pag nakikita na gumagawa ng hindi tama. Ngayon, hindi na nahihiya. Kumakapal pa nga yung mukha. Tandaan nyo palagi mga kapatid, hindi ko kayo kita, pero kita kayo. Amen. Hindi ako 24 oras nakasubaybay sa inyo, wala tayong CCTV mga kapatid para i-monitor kayo. So tandaan nyo, mayroon pang higit sa CCTV. Amen. Ang ating Panginoon. Wala tayong may tatago. Wala tayong may kukupling. Ultimo laman ang puso mo ngayon, alam yan ng Panginoon. Alam yan ng Diyos kung interesado ka makinig o hindi. Still, magpapatuloy tayo mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga paalala din ako sa Pablo. Sa Hebreo chapter 4 verses 1 to 2. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo. Sabi sa tayo, mag-ingat ka. Mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap ng pangako ito. Kaya sabi ko kayo na assurance ito. Pero tayo may doktrina bilang Pentecostal na ang tao nawawala sa kaligtasan. At pwedeng mawala yung kaligtasan. Amen? Hindi po tayo kagaya ng ibang pagtuturo o pangangaral, mga kapatid, na hanggang sa pagbabalik ng Diyos at hanggang lumalakas sa kasalanan, ay okay pa rin daw, ligtas pa rin daw. Hindi ganon ang Biblia. Mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangako ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita o hindi nila pinakinabangan ng balitang kanilang narinig.
dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Kaya after mong tanggapin yung mga bagay na ito sa ating Panginoon, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Lalakad ka sa pananampalataya. Titindigan mo to hanggang ikaw ay mamatay, hanggang ikaw ay datna ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Hindi nagtatapos ang ating trabaho bilang Kristiyano. Araw-araw meron tayong pipiliin. Araw-araw meron tayong titindigan. Araw-araw meron tayong ipagpapatuloy. Araw-araw meron tayong gagawin. Amen. Kasi ang totoong naligtas sa pananampalataya, hindi yun relax. Gumagawa at gumagawa yun. Naghihintay siya sa pagbabalik ng ating Panginoon na meron buong katsagaan. Amen? Suriin natin ang ating buhay. Suriin natin bawat aspeto ng ating buhay kung nagagawa ba natin ang kalooban ng Diyos. At kung nagiging kalugod-lugod ba yung buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat sa Pentecostal na pananampalataya, mga kapatid, hindi po tayo prosperity gospel. Hindi tayo nag-preach lang about blessing, about encouragement. Nagtuturo din tayo, mga kapatid, ng holiness, kabanalan. Pag sinabing kabanalan, in and out, panlabas at panloob na aspeto ng buhay ng tao. Kaya pag sinabing holiness at pinipreach yung holiness, asahan mo masasagasaan din yung kasalanan. Asahan mo hindi talaga yung pabor sa'yo. Asahan mo hindi talaga yung makalulugod sa'yo kasi nga kasalanan ang tinatapik. Pero hindi yung makasalanan yung pinuhusgahan. Yung kasalanan yung inaalisan ng karapatan. Kasi ayaw ng Diyos yung kasalanan, hindi ang makasalanan. Mahal niya yung makasalanan, ayaw niya lang yung kasalanan. Anggap niya yung makasalanan, pero hindi niya tanggap yung kasalanan. Amen. Kaya yakapin din natin, mga kapatid, yung kabanalan. Maaari siguro hindi na ho talaga tayo nagbibisyo. Hindi na tayo nagsusugal. Pero baka nakikita pa rin sa ating sarili na tayo yung walang pananampalataya kaysa sa labas. Tayo pa yung mas reklamador. Tayo pa yung mas negatibo kung mag-isip. Tayo pa yung mas makitid ang unawa. Partida Kristiyano tayo. Pero dapat yung ginagawa natin, mas sa atin pong bitbit. Mas sa ating tinanggap. Mas sa ating narinig. Kaya nga ho, hindi tayo nakaligtas minsan sa argumento, totoo naman ho eh. Kasi may mga Kristiyanong pasaway talaga minsan. May mga tao, nagsisikap, may kapwa Kristiyano nagsisikap, pero may Kristiyano, mga kapatid, nagpapasaway. May Kristiyanong tupa, may Kristiyanong may tupak. Hindi nakikita, mga kapatid. Mag-ingat ho tayo, baka masyado natin inuwaskan yung mga tao sa labas at hindi natin namamalayan ang ating sarili. Baka unti-unti na rin tayo nagiging ganon, mga kapatid. Hello po. Amen. Ingat. Baka masyado natin argumento yung mga tao. Ay, sumasama sa Diyos-Diyosan. Nangingili na Sabat. Nananampalataya daw, pero hindi makita sa buhay. Ingat ho! Gusto ko ipag-ingatan bilang pastor. Kasi baka kayo din, hindi na rin kayo nananampatay sa Panginoon at dapat tayo nananampatay sa Diyos. Baka hindi natin binibigyan ng prioridad ang gawain ng Diyos, ang katwiran ng Diyos. Kaya walang tulak kabigin sa atin minsan. Kaya dapat sa atin bilang Kristiyano, makita man natin yung ganong bagay, masaksihan man natin yung ganong bagay, tayo ingatan natin ang ating sarili. Kaya ang paalala ni Apostol Pablo, hallelujah, mag-ingat kayo, baka meron sa inyo hindi makatanggap ng pangakong ito. Amen. Kaya hindi natatapos ang ating pagtatrabaho bilang Kristiyano. Nandoon pa rin dapat yung ating pagsunod. Araw-araw na paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Dahil ayaw nating mangyari na habang tumatagal po tayo,
Kumikikid yung ating isipan na, Pastor, kailangan pa ba yan? Pastor, kailangan ba talaga ito? Kailangan ba talaga yan? Kung ano yung nababasa natin, kung ano yung napapakinggan natin, totoo yun. Kailangan mo yung idagdag sa'yo. Sino po nito naniniwala na pag nagbasa ng Biblia, meron pong binabawas sa kanya? Amen. Pero meron ding dinadagdag sa kanya. Amen. Ganun po kasi yun. Ang Diyos, pag may inalis sa ating buhay, meron ding ipapalit ang Panginoon, may isasalin ang Panginoon. Kaya kung sinasabi ng Diyos, alisin mo yung ganitong ugali, alisin mo yung ganitong pamumuhay, alisin mo yung ganitong pag-iisip, dapat nating alisin yun. Kasi may ipapalit na maayos, mabuti ang Panginoon. May ipapalit na tama ang ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kailangan niyo po ang pastor niyo dito sa iglesia. Amen. Sa nakakilala sa akin dito, magsabi ng amen. Kilala niyo po ako, paano ako mangaral, nakita niyo na ako mga kapatid, kung paano mangaral, nakita niyo na po kung ano yung sistema ko sa pagtuturo ng salita ng ating Panginoon, nakita niyo na po yung ugali ko mga kapatid. Amen? Alam niyo naman din ho minsan, paano tayo magturo sa labas. Amen. Alam niyo naman din ho siguro yan, paano tayo magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Seryoso, ganado, inspirado, determinado para mapaniwala natin yung taong na yun manampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Pero malulungkot ako kung sa kabila ng paglilingkod ko sa ibang tao, may iba dito nakikita yung hindi tama sa Panginoon. Malulungkot ako bilang pastor. Kung nakilala na ako na maraming tao na ganito mangaral, ganito magbahagi ng salita ng Diyos, ganun kaseryoso magbahagi ng salita ng ating Panginoon, na ultimo talata, kailangan kong kabisatuhin para lamang hindi ako mawala sa aking outline. Pero kung merong kapatiran na nagpapasaway, merong kapatiran na hindi nagpapakita ng maayos, nakakalungkot yun mga kapatid. Sakit sa kalooban. Na ikaw bilang pastor, ginagawa mo yung tungkulin mo para yung imahe ng Diyos nakita ng maraming tao. Pero yung kapatiran naman hindi pinapakita yung imahe ng Panginoon para tayo naghahatakan. Para tayo naghihilahan, mga kapatid. Kaya dalayan ko sa Panginoon, di ba madalas tayo nag-react pag nakakarinig tayo ng mga balita niya sa labas? Nagkakagulo. Pastor, nag-iiwahiwalay. Kapatid, nagkakahiwahiwalay. Pero tingin nyo kaya? Tingin nyo kaya? Pag tayo pinagkwentuhan nila sa labas, ano kayo magiging damdamin? O sa atin mangyari yan? Masakit yun. Masakit sa akin lalo tigit yun. Dahil ako yung tumatayong magulang sa iglesia nito. Ako yung front. Ako rin ang unang mahuhusgahan. Ako ang unang makukwestiyon. Hindi lang kayo. Tandaan nyo mga kapatid, damay-damay tayo dito. Yung kasalanan ng isa, magiging kasalanan ng lahat yun sa paningin ng tao. Yung mali ng isa, magiging mali ng lahat yun sa paningin ng tao. Eh masakit sa kalooban, huwag nawang mangyari. Kaya nga panalangin mo sa Panginoon, Lord, habang kami naglilingkod at papatuloy, ang mga kapatiran patuloy din sumusunod sa iyo, Panginoon. Kaya nga ang target natin dito, hindi lang tayo magparami ng miyembro, hindi magpaparami ng miyembro, magpapagawa ng disipulo na sumunod sa Panginoong Jesucristo. Okay lang sa akin na hindi ako makapagbautismo ng 10 sa isang taon. Okay lang kahit isa kung yan yung isang tao na yan, isang pamilya na yan, handang manindigan, handang sumunod, handang magpasako. Okay lang sa akin, kasi aanahin ko yung napakaraming membro kung sakit naman ang ulo. Amen. Tatapatin ko na mo kayo. Mas okay na sa akin, alagaan ko yung ilang pamilya lang, pero willing magpaalaga, handang sumunod, handang yakapin yung paglilingkod kahit mahirap. O meron naman dito, isang pamilya rin, pero masakit naman sa puso, masakit sa ulo. Mas masakit yun. Mas mahirap sa akin yan.
sa inyo, kahit pastor yung bata dito, magpasabog kayo. Kahit mas malaki kinikita nyo sa akin, magpasabog kayo. Hindi bilang otoridad, hindi bilang nakaposisyon, kundi dahil tayo ang tinalaga ng Diyos. Ano man ituro natin, tanggapin mo. Ano man ituro natin, yakapin mo. Ano man ituro natin, pasalamatan mo. Amen. Ayun na, nawala na interest ang iba. Praise God. Nawala na interest ang iba. Come on, come on. Palakpakan ng Panginoon. Gumagawa na rin siya ng away. Michael Philip, gumagawa na rin siya ng away. Rebuke, rebuke, rebuke. Come on. Rebuke. Kinakalapit tayo katabi mo, pagkakit yung pastor, sinamalingan. Kinakalapit tayo katabi mo, sabi na, mas magpapakiliwala kay pastor. Hindi ko tayo sinasabi niyan. Come on, let us lift our hands. Parapan natin ang Panginoon. Itabi natin ang Demonyo ng Espiritu. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Ano hindi ka mapaturo in Jesus' name. Ano hindi ka mapasakop in Jesus' name. Lumayas. Praise the Lord. Oh God, hallelujah. Let your power move upon this place, Lord. Sinanto, kalsin mo, Panginoon. Huwag kang papayag. Pinabagsak na yung mata mo. Pinapatulog ka na. Hallelujah. Amen. Hindi ko ha. Mula nung ako'y naglingkod dito, wala nang tumutuwa ako sa iglesia ito. Wala akong ibang goal. Sabi ko, hindi ko gusto magparami ng miyembro, Lord. Gusto ko, Panginoon, gamitin mo yung buhay ko sa ilang pamilya lang. Pag yung ilang pamilya na yung datnan ko, Panginoon, yun na yung gamitin mo. Para sila naman yung sumako. Kasi ako ba'y taga rito o hindi? Ako po ba'y taga rito o hindi? Hindi. Sino yung mas taga rito? Ako o kayo? Sino ang mas dapat tumutulong sa pastor? Miyembro. Sino ang mas dapat nagpapakita ng mabuting halimbawa maliban sa pastor? Miyembro. Amen? Amen. Sino dapat yung mabait sa lipunan? Miyembro. Kasama ang pastor. Hindi lang yung pastor at hindi nakasama ang miyembro. Hindi lang din miyembro at hindi nakasama ang pastor. Magtulungan tayo. Kasi kung kayo taga rito, mas kayo ang tinawag ng Diyos para sa kanila. Kasi taga rito kayo eh. Nakuha natin? Pwede bang kausapin mo yung katabi mo ng malumanay lang? Huwag ka na magpasaway. Ano magpasaway? Sabi mo sa kanya, Brad, sis, utang na loob, sumunod ka naman oh. Brad, sis. Huwag ka na magpasaway. Bigyan ko na kayo ng premise. Bigyan ko na kayo ng premise. Di ba meron tayong kilala, hindi ko sinasabi ito para kusgahan, kundi makita niyo yung totoong salamin. Amen? Di ba sa labas may mga kapwa rin tayo nangangaral na sa ng Diyos? Hello? May ibang dalawang grupo. Huwag natin lalayo. Dalawang grupo. Nangangaral din ng Ebanghelyo. Nangangaral din ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan, Kristo rin ang dala. Amen. Pero ano nababataan natin yung response ng tao? Nagets nyo? Ano nababataan natin yung response ng tao? Sige nga. Ang turo. Hindi naman nakikita sa buhay. Masakit hindi. Bisa nga tayo nagre-react din, di ba? Kasi alam natin. What if sa atin mangyari yun? Nay, sa mga anak ko mangyari yun. Mangaral sila sa labas. Sabi nila, turo ng turo. Hindi naman nakakaisa yung pamilya. Masakit pa hindi? Masakit. Sino ko na mag-question? Sila po kayo? Kayo, magulang. Ang sakit sa magulang. Narinig na natin yan, ha?
Ano pa ibang sasabi ng tao sa kanila? Amen? Binubuksan ko lang isipan nyo. Amen? Hindi ako gagamit dito ng ibang lohika. Hindi ako gagamit dito ng ibang term. Mismong realidad ang gagamitin natin para may paunawa sa inyo kung ano yung punto ko bilang pastor. Ha? Amen? Amen? Uy! Amen. Yung mga nasa purgatory sa likod ako ba yan? Hallelujah! Alam ko tulog na. Hallelujah! Okay, mga land, ako galit. Ako galit. Ganito lang na ako. Kilala niyo na ako, matagal na, mga kapatid ako galit. Alam niyo pag nagalit ako yun. Ano pa yung ibang narinig natin sa labas? Bukod doon. Diba meron tayo narinig minsan sa iba na kaya sila magsabi ng salita ng Diyos. O yung mga membro naman nila hindi nagkakais. Sila nagkakagatan. Lakas mga araw sa akin. Lakas din tumagay. Masakit hindi. Masakit. Nangangaral sa akin, manampalataya kay Kristo. Matalang kasama ko kahapon, nagre-reklamo. Amen. Nag-i-invite yung mga kabataan nila. Mga kabataan nila, nakita din namin, lakas uminom. Praise God. Masakit hindi. Ako number na masasaktan doon. Ako yung number na walang mukhang ihahanap sa kanila. Na parang minsan nakipigilan akong mangaral na sa ng ating Panginoon. Pero salamat na lang sa biyaya ng Diyos. Na minsan hindi ko na iniisip sasabihin nila. Praise God. Hindi ko na iniisip sasabihin nila sa akin. Yung iniisip ko na lang doon, kailangan nilang kaligtasan. Kailangan nila mabagay na nasita ng Diyos. Iniisip ko na lang doon, alam ko kailangan nila ako bilang pastor. Kaya hindi ko, alam ko meron akong naririnig, alam ko meron akong nababalitaan, meron akong nalalaman, pero pilit ko hinaharap yung kahiyaan, halang-halang sa Panginoon. Kaya please, mga kapatid, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Hindi ko hinihingi. Mangaral kayo ng mangaral. Ipakita niyo lang yung buhay na totoong binago ng Diyos. Okay na tayo niyo. Praise God. Hindi tayo perfecto dito. Pero dapat pinagsisikapan natin sa tulong ng Panginoon. Dati ganyan yung buhay ko. Pero pinatawad na ako ng Panginoon. Praise God. Binago na yung buhay ko. Kaya kahit pagtawanan niyo ako, dati yun, hindi niyo ako pagtatawanan sa ngayon. Dapat lang, church, kung pagtatawanan mo na tayo dahil sa ating ginagawa dati, hindi sa ginagawa ngayon. Amen. Amen. Sa dating ginagawa na masama, hindi sa ginagawa ngayon na masama pa rin. Sakit nun. Naratigit ko mga ngaral ka sa labas. Naitay, maglingkod na ho kayo sa Panginoon. Kailangan niyo ang Diyos. Baka sabihin sa akin, Pastor, baka mas kailangan ng miyembro mo kasi yun yung kailangan baguhin. Masakit nun. Tandaan nyo, biyaya na lang ng Diyos ang dahilan kung bakit ako nakakapagpangaral sa labas. Habagat biyaya na lang ng Diyos kung bakit ako nakakapagbahagi ng Ebanghelyo, ng kalakasan, ng kaligtasan sa mga tao. Pero kung lakas na lang sa sarili ko, wala akong may haharap na mukha. Di ba, ang sakit kung tayo ilalagay natin sarili natin sa ibang grupo na hinuhusgahan ng tao dahil may mali tayong ginagawa sa kabila ng ating pangangaral din. Masakit yun.
Kaya nga, tama lang na naririnig natin to para gawin natin yung tama, gawin natin yung maayos, gawin natin yung mabuti. Bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sapagkat sa pagsunod mo sa utos ng Diyos, ililigtas mo ang iyong sarili, pati ang mga nakikinig sa'yo. Amen. Pati nakikinig sa'yo. Kaya sabi ko sa mga young people, sa mga natuturo ng salita ng Diyos, ayusin nyo ang sarili nyo, ayusin nyo ang buhay nyo, ayusin nyo ang lakad nyo sa eskwelahan. Bakit? Nagtuturo kayo ng salita ng Diyos. Amen. Ngayon di sa atin, mga nanay, tatay, kung meron man makita sa lugar na ito na hindi pikunin, na hindi mainitin ang ulo, na hindi madaling magbatrip, dapat taga-FCJC yun, hindi yung kabila. Doon sa kabila, wala tayong pakialam, meron tayong pakialam dito sa loob. Pakitignan ang katabi. Pakitignan ang katabi. Kasama mo nag-iikot yan sa labas. Ay, di kita kasama. Ilang putput na rin yan ang tsinelas ang nararanasan. Ilang talisod na ng bato ang naranasan yan dyan. Ilang gutom na ang naranasan yan. Ilang ayuno na rin pinagdaanan yan. Tapos ikaw rin ang isang dahilan para patisod yung ibang tao. At hindi paniwalaan yung ibanghel, yung dala-dala nyo. Amen, pres? Mahirap yun. Sakit yun. Kasi sabi natin to kasi kailangan. Amen. Kailangan nating marinig ang bagay na ito. Kailangan nating ituwid. Kailangan nating itama. Kasi yung aakyat sa langit, yung babalikan ng Diyos, hindi yung may tama, yung nasa tama. Yung kupa, hindi may kupa. Hallelujah. Amen. Amen. So yung buhay natin, mga kapatid, pag-aralan natin, kami ba ng asawa ko na malungkot ba yung testimony ng ibang tao sa labas? Maglalabas kaya ako, sasabihin nila, praise God. Ang sasabihin kaya nila, God bless o baka miris. Ako yung people, lalakad ako sa labas. Pupunta ako, bibili ako ng paninda, bibili ako ng produkto sa tindahan. Yung sasabihin kayo ng tao sa akin, praise God sa taong ito. O baka yung sasabihin nila sa akin, simba-simba pa. Hindi ko kayo, mga kapatid, hindi ko sila tinutulungan, husgahan kayo. Sinasabi ko sa inyo yung tama na pwede nilang makita na mali para ipatuloy sa inyo. Sino ba magsasabi ng ganito? Hindi naman ako pwede magkakila ng tao niya sa labas para magkukulan sa tanan ng Diyos. Amen? Kailangan pastor din. Kung nagpapasalamat kayo na ako, pastor na tinalaga sa inyo, mga kapatid, pasalamatan talaga natin. Amen. 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 Hallelujah. Salamat po. Kung nagpapasalamat ang ilan sa atin, ako naging pastor nila. Dahil nagawin niyo po kung ano ang ating sistema at ano ang ating tinitindigan. Huwag niyo lang ako pasalamatan sa mabuting bagay na nagagawa ko sa inyo. Pasalamatan niyo rin ako na wasabihin ng Diyos sa mga pangangaral na narinig niyo kahit masakit. Amen. Amen. Na kahit mabigat, na kahit masakit, pasalamatan niyo pa rin. Hindi ko hinihingi. Pero kung magpapasalamat kayo sa sarili niyo na lang, huwag niyo na kayo paninid sa akin. Dahil wala akong intensyon na lumaki yung ulo ko. Gusto ko lumaki yung puso ko sa Panginoon. Kaya madalas pag ina-appreciate nga ako, pag ito ko nakupo, hindi ko minsan kung tataas pa ako ng kamay. Hindi ko minsan alam kung mag-hallelujah ba ako, praise God, kasi ayaw kong makita na parang napaka-taas ng ere ko. Ayaw ko. Kasi hindi ako nasanay sa ganun. Na kada achievement,
kikilalanin ng Pastor Reverend Pastor Jaire, salamat sa kanyang buhay. Huwag na ho. Ang gusto ko miyembro, yes, nagpapasalamat. Pero mas gusto ko miyembro sumusunod. Nagpapasako, nagpapaturo, nagpapagay. Amen? Amen, Roy? Amen po. Buhay pa, buhay. Kilalain ng tingin. Okay. Anong araw ngayon? Anong petsa? December 1. Alam niyo ba kaganapan sa bayan ngayon? Balin sa Sayaw Festival. Pista sa bayan ngayon. Grabe ang paghahanda ng tao. Pero tayo bilang Kristiyano, anong pinaghahanda natin? Magbabalik ng Panginoon. Yun ang dapat. Kaya sinasabi ng Panginoon, manatili kang gising dahil malapit na kanyang pagbabalik. At kaya nagkaroon ng Pasko para sa iyo. Hallelujah. Wala pang Pasko, wala gumawa ng trend dyan, mga bedman, sa kanan. Kaya kung iintindihin natin, as sinabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, hallelujah. Isang babala talaga ito sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya patuloy kang manindigan. Patuloy mong piliin ang bagay na nakalulugod sa harapan ng Diyos. Kasi hindi ka man pasalamatan, kasi hindi ka man katuwaan, kasi hindi ka man ma-appreciate, okay lang yon. Ang mahalaga, nare-recognize ka ng Diyos. Anak ko yan. Believe ako dyan. Anak ko yan. Proud na proud ako dyan. At huwag natin pagtatagahan yung pinipiling natin bagay na ito. Kasi yung pinipiling natin, hindi natin ikalulugi. Yung ating pinipili, hindi magiging lugi, kundi magdadala sa pagwawagi. Amen. Ng ating pananampalataya, kayo nahihirapan tayo, kayo nasasaktan tayo, kayo pinatatawan tayo, iisin lang natin yon. Manatili ka lang gising, alerto, handa. Darating ang panahon, hindi na nakakatawa yun. Amen. Kahit minsan nakapakainit pagtakin, okay lang kahit pagtawan naman nakatakin. Kung langit naman ang biyahe natin. Kala kahit naganda yung tsura natin. Kahit mukhang magpapalabas ng mga dispalinhadong motorsiklo. Okay lang. Okay lang sa labas kung pagkatawanan kayo, ito sila ba't ng ganyan ng mga pormahan? Araw ng linggo, dapat nagpunta sa bayan kasi pistahan. Pero hindi. Sabi ko kaya, graduate na tayo doon. Amen. Hindi na natin yung dapat sinusuportahan. Dapat yun atin ang nilalabanan. Dati tayo galing doon, alam natin yung karakas. Alam natin yung galawan ng demonyo. Binibihag ang tao sa maling kasiyahan. Kaya dapat, imbis na suportahan natin, laban natin kung umalis ka dyan. Hindi yan karapat dapat sa harapan ng Diyos. Narating na naman ang Pesta Abril sa lugar na ito. Amen. Maging kaisa tayong lahat. Mga kapal sa Panginoon, palagi ko kailangan niyong pag-isipan yung ginagawa niyo. Hindi yun panghuhusga. Pagbibigay ng babala yun. Bakit? Galing kayo doon dati. Ano pinangahawakan niyo? Yun nga, galing ako dyan dati. Tinawag ako ng Panginoon. Kaya pinili ko ng maglingkod sa Diyos ngayon. Pinili ko ng ibahagi si Yeso Cristo ngayon. Kasi dyan din ako galing dati. Isa akong niloko ng kaaway. Minsan ako pinaglaruan ng Diablo. Pero salamat kay Diyos, kapatid. Amen. Na nahabag sa akin at nahabag sa iyo na gusto kang dali ng Panginoon sa tamang paglilingkod. Praise God. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lugi. Alam, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa kanya, hindi ka lugi. Ikalugi. Hindi tayo lugi kailanman, mga kapatid. Alam niyo, pinaka nakakatuwang bagay, hallelujah, sa atin bilang Kristiyano, tayo na naglilingkod sa lugar na ito, tayo na nangangaral ang seta ng ating Panginoon, hallelujah, sasabihin natin, pagbalik ng ating Panginoon, buti na lang. Amen. Buti na lang nakita ko kay Pastor, buti na lang sinaportahan mo si Pastor, buti na lang. Oh, hallelujah.
Buti na lang naglingkod ako. Buti na lang sumamba ako. Buti na lang inuuna ko gawain ng Diyos. Dalawang salita yun. Pero sasabihin din ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos at na pagbabalik ng Panginoon, dalawang salita rin. Dapat sana naniwala ako kay Pastor. Dapat sana naniwala ako sa mga taga-tagpay. Dapat sana ginawa ko ng tama. Dapat sana nakinig ako sa mabuti. Amen. Dalawang salita. Pero yung isa ini-enjoy. Amen? Yung isa naman tumatagoy. Alam niyo siya tumatagoy? Nahapis. Umiiyak. Doon ako set ang buti na lang. Hallelujah. Kasi darating talaga ang panahon. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, buti na lang. Naglingkod ako. Buti na lang. Tinanggap ko yung mabuting balita. Buti na lang. Nagsimba ako, Panginoon. Buti na lang nagpatuloy ako ng pamilya ko kahit mahirap ang buhay. Kahit maraming pagsubok. Buti na lang. Ay yung dapat sana wala nang pag-asa dun. Wala nang pagkakataon dun. Kaya sa mga taong tumatawa sa inyo, sa mga taong nalalay sa inyo mga kapatid, darating ang panahon, sasabihin nila yan, dapat sana naniwala ako sa iyo, dapat sana naglingkod na rin ako sa Panginoon, dapat sana nagsimba na rin ako, dapat sana hindi ko pinairan yung pride ko, dapat sana hindi ko pinairan yung takot ko, yung alinlangan ko. Amen. Amen. Yung mayaman sa Luke chapter 16, tsaka si Lazaro, ang sabi ng matandang mayaman, ang mga Abraham, pwede ba bang sabihin kay Lazaro, nabigyan ako ng tubig kahit konti lang sapagkat napakainit sa lugar na ito. Nagsisisi yung matandang mayaman. Again, this is a parable. Talinhaga ito. Maraming tao sisigaw sa araw na pag-uukom, Lord, baka pwede pa. Pero tayo napapasalamat, Lord, buti na lang. Tiniis ko yung hirap. Tiniis ko yung pagod. Tiniis ko yung puyat. Tiniis ko yung sakripisyo. Tiniis ko yung kahihiyan ng pagtalikod ko sa kasalanan, ng pagtalikod ko sa makasanlibotang gawain, Lord, buti na lang. Amen. Hallelujah. Gusto niyo ba bang sabihin din yun? Magtiis tayo. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. By next year, kasi habang tumatagal tayo sa paglilingkod, Okay. dapat mas nasasalatin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Iigihan pa natin, titindihan pa natin ang ating programa. Lalo ng ating evangelism program. At habang gumagawa tayo sa labas, gagawa rin tayo sa loob. Itutuloy natin ang prayer and fasting natin monthly. Amen. Itutuloy natin ang mga programang makakapagpalakas ng ating pananampalataya. I-engage natin ang mga young people na nag-aaral sa Bartuan at sa Pasadena. I-monitor natin yung kanilang buhay dahil malapit na pagbabalik ng Diyos. Sabi ko, Lord, yung magpapasaklaw, sasaklawin ko. Pero yung hindi, kayo nang bahala. Nagampanan ko yung tungkulin ko bilang pastor kahit may tungkulin ako sa distrito, sa pamunuan. Pero yamang tinawag mo ako, Panginoon, gagawin ko yung buo ko makakaya. Sa mga taon kapatiran na hindi magpapasaklaw, kayo na pong bahala, Panginoon. Amen. Nawa malinaw sa atin. Hallelujah. Nawa malinaw sa atin ang bagay na yan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang ganda na sinabi ng Apostol Pablo sa mababaw na salin na sabi niya sa 5:6. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Amen? Manatiling gising. O sinabi manatiling gising, ibig sabihin, hindi ka relax. Hindi ka kampante sa paglilingkod sa ating Panginoon.
nakabukas yung mata mo. Kasi di ba pag tulog, nakapikit. Wala kang nakikita. At pag ikaw tulog, wala ang kamalayan. Mahina ang iyong katawan at mahina ang iyong depensa kasi wala kang nakikita. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa espiritual na aspeto, manatili kayong gising. Huwag kayong pakampante. Huwag kayong isigolaki. Huwag kayong relax sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil ang pagbabalik ng Diyos ay kagaya ng isang magnanakaw na pupunta anumang oras na sabihin. Kaya maging mapanuri tayo mga kapatid at maging bukas din ang ating mata bago tayo magdedesisyon, bago tayo ahakbang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil maraming inaalok ang kaaway na dumadaan din sa ating mata. At kung hindi gising ang ating mata, hindi natin makikita kung ano ang tama at katotohanan. Mamamalayan mo, nagsisimba ka pa, yes, pero wala na yung pag-ibig mo sa Diyos. Nagsisimba ka pa, pero hindi ka na natatakos sa Panginoon. Nagsisimba ka pa, pero wala na yung pag-ibig, yung galak mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ito ay orientation sa ating lahat habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung sa trabaho may orientation, sa gobyerno may orientation, dapat sa Kristiyano meron ding orientation. Ipapaalam ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat na hindi mo gagawin, ano yung aalisin mo, ano yung idadagdag mo, ano yung ihihinto mo, ano yung ipagpapatuloy mo. Araw-araw, linggo-linggo, dapat merong orientation para ma-orient ang tao. Sinasabi na po San Pablo, laging handa. Parang Boy Scout. Pag sinaba, parang Boy Scout na laging handa. Na Lord at your service. Sa pagsubok, sa problema. Maasahan mo ako, Panginoon. At pangatlo, malinaw ang isip. Bukas yung kanyang diwa. Klarado yung kanyang isipan sa desisyon. Pupunta ako ng eskwelahan. Yung mga klase ko palamura, yung mga klase ko addict sa social media, yung mga klase ko addict sa games. Ano yung gagawin ko? Sasama ba ako sa kanila? O kukontrahin ko sila? Bukas na ng araw, Monday, papasok ako ng trabaho. Ang mga kasama ko sa trabaho, palamura. Ang mga kasama ko sa trabaho, hindi mananampalataya. Ang mga kasama ko sa trabaho, ano-anong ginagawa ng kalokohan. Ano yung aking gagawin? Bukas dapat ang isipan natin, church, sa kung ano yung pwedeng mangyari sa atin at sa kung ano yung panganib na dulot kapag tinanggap natin. Ops ka mamaya. Hallelujah. Amen. Ops ka mamaya. Marami doon, unbeliever. Hindi muna nagsimba. Malamang sa malamang yan, baka hatake yung pananampalataya mo. Malamang sa malamang yan, baka maikikwento sila na pwedeng paghinaan ako ng pananampalataya. Anong gagawin ko? Amen. Anong gagawin ko? Karado ang isipan natin. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip. Nagdidesisyon ka agad ng maayos, ng tama, sa ikalulugod ng ating Panginoon. Nag-iisip pa tayo tama? Kardyahan po, nag-iisip pa tayo tama? Mga young people, nag-iisip pa kayo tama? Baka kami tama kayo pag nag-iisip kayo. Kaya hindi makaisip ng tama kasi nga may tama. Hallelujah. Huwag nawa mangyari. Ang isipin natin yung tama sa harapan ng ating Panginoon. Yung kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Yung bagay na ikapupuri ng ating Panginoon. Hindi ka insulto ng Diyos. Praise God. Baka nakakompromise ka na. Baka puro negative na naiisip mo. Dapat laging malinaw at pawang tama ang ating nasa isip. Para kapag tama yung nasa isip, tama rin yung iniisip. Amen. Pag tama yung nasa isip, tama din ang desisyon. Hindi padalos-dalos.
kundi careful. Maingat, sapagkat may panganib. Ano sabi ng Panginoon bilang sa mga alagad? Be wise as a serpent and humble as a dove. Maging matalino kayo kagaya ng serpente o ahas. Alis mo yun. Hindi mo basta-basta mauonsihan yun. At magpakatimtiman kayong gaya ng kalapati. Amen? Maging matalino daw kagaya ng ahas. Ha? Hindi maging ahas. Yung karakter ng ahas ang kukunin, hindi yung katawan ng ahas. Na parang balat kayo o ano ba? O padalos-dalos, sugod lang at sugod. Pag may nakita mo, kakagatin agad. Wag! Nilatang yan agad, masarap. Amen? Magiging ang ating Panginoon. Mag-ingat kayo sa inyong trabaho, yung people sa inyong eskwelahan, sa boarding house. Natatakot ako sa ating mga young people. Dahil ang mga pinuputakli ng demonyo, hindi yung mga unbeliever, yung mga Kristiyano. Alam ko, malinaw pa rin siguro sa inyo yung paalala ko sa inyo palagi. Dumating man ang araw, magtagumpay kayo. Umalis na. Sabi ko lang ako eh. Akala ko alis eh. Dumating man ang araw, magtagumpay kayo sa inyong mga buhay, young people. Sa akin ang tingin, mga young people. Dumating man ang araw, magtagumpay kayo sa akin. Mas mataas yung pinag-aralan nyo sa akin. Mas malakas kayo kumita sa akin. Hindi ko hangad yan na lumaki yung ulo nyo sa pera. Ang gusto ko lumaki yung puso nyo sa salita ng Diyos. Na habang tumatagal kayo, katuwang kayo ng mga magulang nyo, nagtitindig ng tama, ay mali yan. Yung makipagrelasyon ako na hindi mananampalataya, mali yan. Yung makipagrelasyon ako sa kapwa ko lalaki, mali yan. Yung makipagrelasyon ako sa kapwa ko babae, mali yan. Yung mag-iiksi ako ng short para tanggapin nila ako sa kanilang grupo, ay mali yan. Hindi ganyan tinuro ng mga magulang ko. Hindi rin ganyan yung pastor ko. Mas gusto ko, lumalago ang inyong atas ng buhay at sumasabay ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Kumikitid ang isip, kumikitid ang puso, hindi ang isip. Na habang lumalago, willing pa rin ako magpaturo. Na habang ako'y yumayaman, habang ako'y nagkakaroon ng magandang opportunity, trabaho sa buhay ko, hindi ko ibababa yung katwirang puti ng isang binihis sa akin ng Panginoon. Yan yung people ang gusto ko eh. Kaya sabi ko, okay na ako dyan sa bilang nyo ngayon. Sasaklawin natin yung mga bago. Pero wag muna kayo makaakay sa ngayon unless okay na kayo. Amen, press? Saklawin muna natin yung mga nasa loob bago tayo sa labas. Kasi minsan, kakapasok natin sa labas, napapabayaan yung nasa loob. Focus ng focus sa labas, hayo ng hayo. Dumadami pero hindi natin na-manage. Yan yung pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. Yan ang dapat nating bigyan ng pansin ngayon. Pang-apat na taon tayo. Tinatakbo na natin ito ngayon. Amen. Hello po. Tinatakbo natin ang pang-apat na taon. So matagal na tayo na naglilingkod sa Panginoon. Kailangan nating ayusin habang maaga pa. Sabi ko sa mga young people, kung magbabackslide kayo, kayong bahala. Hindi ko kayo sagutin. Pero kung magpapasaklaw kayo, ako rin ang bahala, ipaglalaban ko kayo. Ipaglalaban ko kaluluwa nyo. Sa biyaya po ng Diyos, alam niya na ibang kabataan dito, kaya ko yan sila yung paglaban sa Panginoon. May instances nga po eh, umabsent ako sa trabaho para lang mag-ayuno para sa Kanya. Alam niya yun, nandito siya ngayon. Kasi ganun din ako mga kapatid. Kapag sinuportahan ko, susuportahan ko talaga. Pero pag ayaw ko, wala pa kayong magagawa. Alam ng mga kapatid dito, lalo ng mga dati, alam nila kung paano ako magmahal at magsuporta. Alam din nila pag ako nadismaya. Amen. Alam nila yan. Alam niya yan. Kahit hindi mo ko sabihin, pag sinuportahan kita, susuportahan talaga kita.
Pero pag ako rin dismaya sa'yo, bahala ka. Oo, biglayan mo akong ugali. Kasi hindi ko ipipilit yung sarili ko sa taong hindi ako gusto. Sa taong hindi ako pabor. Kahit mula nung ako'y naglingkod sa Diyos, yan ang turo ng tatay ko. Huwag mong sayangin, huwag mong ubusin yung lakas mo sa taong hindi pabor sa'yo. Doon ka sa mga taong suportado ka. Para mas nagagawa mo yung gusto mo mangyari, napapabuti yung buhay mo. Kasi mapapagod ka lang. Sabi sa akin, mapapagod ka lang. Hindi nila ma-appreciate, hindi nila maiintindihan yung ginagawa mo siya. Sabi mo, doon ka sa mga taong tanggap ka. Amen. Praise God. Doon ka sa mga tawag kapatiran, handa kang yakapin kahit nakita yung pagkakamali mo. Doon ka sa mga tawag kapatiran, handa kang suportahan kahit nakita yung kakukulang mo. Doon ka sa mga taong kaya kang intindihin kahit hindi ka perfectong tao. Hindi ko maaalis sa isipan mo yun. Kaya sabi ko, ito yung dadalhin ko pang-4 na taon. Sabi ko, hindi ko layunin magparami ng miyembro. Gagawin mo yung trabaho ko. Kung tatawagin ka talaga ng Diyos dito, welcome ka. At kung ako yung pastor na gagamitin sa iyo, praise God, nandito ako para sa iyo. Pero kung hindi ka rin pabor sa akin, huwag kang mag-alala. Madali akong kausap. Hallelujah. Madali akong kausap, mga kapatid. Amen. Alam niyo na mga young people. Amen, oy. Madali akong kausap. Pwede ba ating palakpakan ang ating Panginoon? Huling talata na ating babasahin. Efeso 4:22 hanggang 24. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Sabi mo sa katabi mo, pakiusap. Pakiusap. Pakiusap sa iyo, pakiusap kapatid. Pakiusap ka. Hallelujah. Sabi ng Apostol Pablo, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagdanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Hindi naman, inulit pa rin. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao ng likhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kaya dito tayo tinawag, dito tayo pinili, dito tayo tinalaga ng Diyos. Ito ang pinapagawa sa atin, ituloy natin. Amen. Kaya yung ginagawa mo sa anak mo na natuturo ka na manalangin sa kanya, ituloy mo yun. Yung habang kayo mag-asawa, bago matulog, nagpipray, sinasamahan nyo sila, ituloy nyo yun. Praise God, nung Friday ng gabi, natuwa ako kay Nanay Valerie. Natuwa kami kay Tapit. Kasi nabanggit niya sa akin niya. Sabi niya, Pastor, Friday ng gabi, Pastor, masalamat ako sa anak ko na yun kasi nagpupuri yan mag-isa. At kapag ako'y nakakaranas ng kainaan, parang siya ang pinapaalala ng Panginoon sa akin. Sabi niya, Amen. Yataas yung kamay niya, nagpapuri sa Panginoon. So, nagbibigay ng paalala. So, ituloy natin. Bakit? Alam niyo yung mga kabataan, ito lalo yung mga bata na yan, kung hindi niyo tuturuan ng tama, hindi rin sila magiging tama sa harapan ng Panginoon. Kaya kayong mga magulang, malaki po ang kinalaman niyo sa kanila. Kaya patuloy niyong ituro kung ano yung dapat niyong tinuturo sa kanila. Amen? Pag-araw ng linggo, huwag kayo papayag may maiiwan sa bahay niyo sa totoo lang. Bakit? Kasi pilit niyong sinasabi sa kanila, ito ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Magsimba ka man o hindi, kailangan mo sumunod. Alam niyo, nung bata ho kami, mga kapatid, grabe talaga yung papa. Hindi yan ngayon, hindi niyo makita yan ngayon, mga kapatid. Pero nung maliit pa ako, mga kapatid, pag hindi ka talaga bumangon dyan, papaluin ka talaga. Pagkatapos sa simbahan, hindi ka makita sa simbahan, tumayo sa pangangaral, tumayo sa pulpito, nakita ka, wala ka sa loob, naku, may kalalagyan ka pagdating pagkatapos ng gawain ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, nakuha ko yun. Naiintindihan ko yun, mga kapatid. Amen. Kaya huwag niyo sukuan yung mga anak niyo. Ipakita niyo sa kanila, anak, ito yung katotohanan na tinanggap natin. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niyo, may mga bata na hindi uubra sa kanila yung salita. Uubra sa kanila yung gawa. Maniniwala sila, hindi na lang sasabihin, oh, magsimba, magsimba. Hindi na sila basta maniniwala doon. Makita dapat nila. Ayon sa survey. Doon na ngayon naniniwala ang maraming bata ngayon sa nakikita nila. Kaya gusto niyo yung mga anak, nagsisimba, magsimba ang mga magulang. Kung gusto niyo yung mga anak, magtapat sa ikapo,
Magtapat ang magulang. Leading by example. Yung serbisyo, yung halimbawa, ipapakita natin sa kanila. Kasi doon mabubuksan yung kanilang isipan kung ano ang dapat at kung ano ang tama. Amen? Dahil yun ang lalakaran nila pagdating ng panahon. Makaasa kang mawawala ka. Pero hindi mawawala yung pananampalataya mong inanim sa kanilang puso. Kaya sabi ko, biyaya at purihin ng Diyos. Mawawala ang aking mga magulang. Pero makakaasa silang, hindi ko bibitawan ng pananampalataya ko sa Panginoon. Ngayon pa na marami sumusunod sa akin. Amen. Ngayon pa na marami ako na-influence sa kapatid. Hindi talaga ako bibitaw. Ayaw ko rin mga kapatid na parusahan tayo ng Panginoon. Itutuloy natin po hanggang sa pagbabalik ng Panginoon mga kapatid. Amen. Ngayon, mabigat yung ating narinig. Sino pong masakayon at magtataas ng kamay, mabigat yung kanya narinig ngayon? Amen. Sa iba magaan lang. Okay. Minor daw, minor. Basic. Basic lang daw, sabi ng iba, basic. Hindi pa lang ako kinalabutan, pastor. Okay lang, hindi naman ako nandito para kilabutan kayo. Nandito ako para palakasin ng pananampalataya, magturo ng tama. Ngayon, mabigat man yung ating narinig, may pangako dyan ng Panginoon. Amen. May pangako dyan ng Panginoon. Ulit talata ulit. Lucas 12:43. Mapalad ang alipin, hallelujah. Madatnang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Pinagpalad tayo na. Amen? Kung susunod ka sa Panginoon at manatili kang gising sa pananampalataya, ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon. Higit ka pa sa swerte, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen? So, papalain ka pa ng Panginoon? Amen. Kumain tayo lahat sa biyaya ng ating Diyos, mga kapatid.